Bantad na po tayo sa golden rule na nadidinig natin. At yun yung galing sa Biblia. Ang sabi ng katalata sa Matthew 7:12, kaya nga lahat ng mga bagay na ibig niyong gawin sa inyo ng tao, gawin naman niyo ang gayon sa kanila. So kung yung nais niyong gawin sa inyo ng tao, yun din ang dapat niyong gawin sa kanila. Kumbaga, gaganti ka, ganti mo yung ginawa niya mabuti sa iyo. May mga tao ho kasi na basta kung ginawan mo kung masama, gagawan din kita masama. To get even, tabla-tabla tayo. Hindi naman din natin masisisi sapagkat that's human nature. Pero, how do you want others to treat you? How do you want others to behave and tratuhin kayo sa araw-araw? Tulungan tayo ng Diyos na if we are to take vengeance, iganti natin yung mabuting ginawa sa atin. And may God give us the grace and the power na gawan ng mabuti ang ating kapwa. And hindi maialis minsan na there are people na parang ipinanganak yata na talagang sobrang may kabal na nakasamaan. Kahit anong buting gawin mo, they would not dare to respect o gumawa ng tama. At pagkaganoon ng tao minsan sa atin, natatangay tayo na gumanti. But sa totoo lang, the behavior na meron sila should not affect yung pagiging respectful natin. Magandang araw sa atin lahat. Ito po yung likod, Fred de Guzman ng Squad 244. Tayo po ngayon ay nasa pag-aaral pa rin kasama ang ating kapulisan at nagagalak tayo, kapiling kayo na kapatiran, you join us sa ating natatanging pag-aaral, how to respect others. Napakadali yung gawin, lalo na kung kayo ay tunay na may takot sa Diyos. Again, sabi ng Bible, Matthew 7:12, kaya nga lahat ng mga bagay na ibig nyong gawin sa inyo ng tao, the Bible says, gawin din naman ninyo sa kanila. So do unto others what you want others do unto you. Yun po ang golden rule. Yung respeto, galang, parangal, must be taught. It should be caught before it's sought. So, kailangan ituro, matutunan natin, then i-apply natin sa kapwa natin, and then you have now the right to expect to receive the same. So it boils down to doing it. Unang-una sa lahat, sa ating mga magulang. If we, na mga anak, kasama pa rin natin mga parents, will honor our parents. If we would continue respecting them, honoring them, hindi yung kung kailang nagkaedad sila, saka natin igagarahe kung saan. Nagkamali ng konti na sisinghalan pa na madalas ang mga magulang sa kanilang edad na medyo fragile na ang kilos. Sabi ng Biblia, Exodus 20:12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa. Again, if we will know, practice, honoring our parents, lalawig po buhay ninyo. And when the Bible says honor your parents, honor means to make heavy. Hindi ibig sabihin, pagbigatan nyo ang loob ng inyong mga magulang. Hindi po. It only means, do not take your parents lightly. Na bigang diin nyo. Lagi nyo bigang bigat. Yung bigang silang parangal. Pahalagahan, wika. Na hindi nyo sila dapat binabaliwala. Ng ating mga magulang, they deserve the full respect ng kanyang mga anak.
At ang Diyos po ay tinatawag tayo, lalo na tayo mga Kristiyano, to actively give them respect. At pag natutunan po natin yung ibigay sa ating magulang, there will be no problem giving respect to other people. At pagka-respectful ang mga anak sa magulang, napakadaling makita po na they will do the same with others. At sa Bible po, lalo sa Old Testament, pag hindi ka napakita ng respeto sa magulang nyo, you will be expelled from the land. So, yung kalusugan ng pamilya, yung kagandahan ng pagiging buong pamilya natin, reflects towards the health of a nation. Pagka walang modo, lapastangan, bastos, ang mga tao sa kanyang mga magulang, it would really reflect for the whole nation. Salamat naman po sa Diyos sapagkat sa ating bayan po, mayroon pa rin disiplina, mayroon pa rin pong respeto. Hindi kagaya sa ilang bansa na nakatatakot pumunta kung saan kahit mga bata may dalang mga baril, punong-puno na ng bisyo, wag lang di ka malilingat, ang gamit mo mawawala. Pero pagka po ang tao ay respectful, it extends to other authorities. And by learning to respect others, out of the respect we have for our parents, napakadali po na makita yung parental authority ay ginagalang. Then we would learn to respect our teachers, pastors, ministers, policemen. We would learn to respect the president, people in authority, or simply respecting one another. Bakit po ba kasi may mga rebellious na mga anak? It's because simply they are disrespectful. Proverbs 30 verse 17. Ang mata na tumutuya sa kanyang ama at tumahamak ng pagsunod sa kanyang ina, listen, tutukain ito ng mga uwak sa libis, kakanin ito ng mga inakay na agila. Meaning, they will be exposed to death. Pag hindi po natutunan ng ating mga anak ang respeto, they are exposing themselves to destruction, pagkapahamak. But how do we show respect for others? Let's go back to basic. 1, be courteous to everyone. Maging magalang. A simple bow and simple smile ay napakalaking bagay. Greet others with smile and address them properly by their names, by their titles, and do not interrupt when someone is having conversation. Matutunan ng mga anak natin o kahit na sino sa atin ang hindi may epal sa usapan. Hindi kagaya ng ilang mga nasa kapangyarihan sa ating gobyerno, ma-display lang ang kanilang yabang, pataasan sila ng ere, pataasan sila ng daldalan, nagkakagulo. Mga speaker, nakatingin na lang habang sila ay nag-aaway-away. So be courteous to everyone. Secondly, love and honor one another. Yung tunay na mula sa puso na compliment. Let's be patient and let's be understanding and learn to forgive. Pagka mayroong ginawa sa iyo na hindi maganda, pwede mo naman paraanin, learn to forgive and show love and respect and yung malasakit with genuine affection. Yung take delight in honoring one another. Kahit ba mababa ang rango niya, kahit pantay lang tayo, kahit na estudyante lang siya, parehas mo siyang estudyante, parehas lang kayong nagtatrabaho sa palengke, it doesn't matter. Hindi po nakikita sa taas ng edukasyon o status sa buhay ang pagiging respectful. It's a matter of a heart na tama sa mata ng Diyos. Romans 12:10, sa pag-ibig sa mga kapatid, magagmahalan kayo. Sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Hindi yung ako bida rito. Kumbaga, edi kayo na. Kayo na sumikat. Kayo na ang laging una. John 13:34-35, wika ng talata, isang bagong utos
ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. So when people would see us Christians caring for one another, respecting one another, nagmamalasakitan, may pag-ibig sa isa't isa, hindi yung konting mali bubungangaan. Pag nakita ng tao na marunong tayo respeto, magmalasakit, lalo sa kapatiran, hindi tatakpan ang kalokohan, hindi aayunan ang kalikuan. Mapa-leader man o simpleng katulad natin o kuuri natin, ang mali ay mali. Walang konsentihan. People will know that you are really God's disciple. Kahit kailan po, mga kapatid, si Kristo hindi nangonsinti ng mali. Although there are times that he would say, forgive them 70 times 7. Ibig sabihin, hindi mo kukonsintihin ang kanyang maling ginawa. Pagka meron magpatawad. Serve one another in love. Maglingkuran sa isa't isa, treat each other fairly. Maging patas, maging bukal sa kalooban, ang malasakit. Galatians 5:13, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, huwag lang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig maglingkuran kayo. Let me give you an example. Si King Saul, he was unworthy, kung tutusin, the way he treated David. But David recognized and respected him as king and his authority. Hindi po niya binasto. He spoke to Saul with respect. At hindi siya bumigay sa mga udyok ni Saul sa kanyang maling kilos. He always kept his mind and heart na hindi ako bibigay sa udyok nito na maglapastangan. Tiwala ko sa Diyos to get me out of this. Lagi siyang pinag-iinitan. And this is the hard part. It's one thing to grudgingly obey the authority. It's another thing to respect that authority. May mga tao sumusunod, padabog. May mga tao, they would do some people favor, pero pakitang tao. And minsan, ang ating mga anak ay talaga nang nagpapakita ng disrespectful. It doesn't mean na tayo magiging gayon din sa kanila. And of course, hindi natin maiwasan that there are also parents na talaga namang hindi po kagalang-galang. Sabi nga nila, how can you respect those parents who would sell their kids in pornography, who would make them mule ng drugs, who would expose them to cyber pornography and crime para lang makumita ng pera. Gayunpaman, hindi po dapat mawala yung pagiging malasakit natin, respectful pa rin, hindi natin kukonsinti na mali, but we still must be respectful to them anyway. At doon pa rin dapat yung paggalang po at opo, pero hindi pag-ayon sa mali nilang ginagawa. So, to that extent na even our government, some people would not see any reason to respect the government. Ang isang matinong Kristiyano, matinong tao, may takot sa Diyos na tunay, they would respect the government anyway. Hindi aayon na ng mali, pero hindi siya mambababoy o maglalapastangan at gagawa ng uprising o himagsikan laban sa pamahalaan. And if they do not deserve respect, that doesn't mean we give in to their wickedness. That would not mean we would approve their error. Si David po, hindi po ganun ang ginawang trato kay King Saul. Hindi niya iniyunan. But it was David's submission
that brought the kingdom of Saul crashing down and made David the king. So, when we kept on doing what is right, ayon sa patakaran ng Diyos, God knows how to deal with it. So, let's teach our kids to behave respectfully to authority. And sa pagkainan, iba yung nagko-comment tayo, iba yung nagkikriticize tayo sa mga tao, whether kapantay natin o mas mataas sa atin, whether they are policemen or president or any people in authority or under our authority, we should instill sa puso na ating mga anak, learn to be respectful. And respect to leaders is placing ourselves under authority. And when God sees that you do not have the spirit of rebellion, I believe God will infuse the power and give you authority and respect. So, as I have been sharing some time ago, we will never be a good leader to those under us until we are willing to get under to those who are above us. Sabi po ng 1 Peter 2:18 to 20, mga alila, kayo magsisuko na may buong takot sa inyong mga Panginoon, referring to your employers, di lang sa mabubuti at mahihinahon, kundi naman sa mababagsik, pagkat ito'y kalugod-lugod. Kung dahil sa buding ukol sa Diyos ay magtiis ang sinuman ng kalumbayan na magbata ng di matuwid, pagkat anong kapurihan kung kayo'y nagkakasala at kayo'y tinatampal, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti, kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. In short, whether you have that wicked superior or people in authority, hindi po dapat mababago yung pagiging respectful natin sa kapwa natin. Do it for conscience sake, alang-alang sa Diyos. And when you do well, but suffer for doing well, and take it patiently, ang Diyos naman ang naluwalhati, and God who sees your attitude will bless you. So how will we able to apply yung ganitong klase ng attitude, behavior? Proverbs 16:32, he that ruleth his spirit is better than he that taketh a city. Anong sabihin nung nasakop mo isang bayan, pero napaka-disrespectful naman natin. Mas mabuti pa kayo, wika, you are able to rule your spirit. Submissive sa Diyos. So, sa buhay ni King David, o ni David before he was king, he became a man after God's own heart because he was able to respect and honor the king. And he was a man that lived by principle, not by appearance. And he was a warrior who knew many victories. But the greatest victory was won over our own spirit. Magaling ka man sa lahat ng bagay, pero hindi mo natutunan ng respeto, gumalang sa kapantay, sa nasa ilalim mo, nasa taas mo, your failure. But when we are able to be victorious over our own spirit, yung rebellious spirit natin, and we became subject to spiritual authority, lalo sa Diyos, God will bless us. In 1 Samuel 24, wherein David was able to hide, and he has the chance na gumanti na kay King Saul, napagkat pinapapatayin siya, hinahunting siya, and he hides sa kuweba at hindi siya makita ron. And then while King Saul was sleeping, nakita ni David, he was able to approach him, and he has all the chance and the opportunity to kill him, at gantihan siya. Ang ginawa niya, pinunitan niya ng kapiraso yung lalay ng damit at iniwan niya. Hindi niya sinaktan ang anointed ng Diyos. He has all the opportunity to kill King Saul. Pero hindi niya ginawa. He refused to take vengeance. And he did what was the Lord said in Romans 12:21, huwag kang padaig sa masama,
kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. So we should learn by David's example. The next day, Saul was so proud that mahuhuli na wikan nila si David. At nalaman niya na si David, sabi ni David, you may laugh to your face, pero I can kill you anytime I want. Ito patunay, hawak ko ang tela mo. Pwede kitang patayin kahapon, pero hindi ko ginawa. Sapagat ginagana kita. So we should learn by David's example in recognizing authority. And he knew that he had no right to take the life of King Saul because he was the king. Whether you are a bad king para sa kanya, whether you are not a king, no power, or you've been a ruler or not a ruler, since inilagay ka ng Diyos dyan, or since you are just a person, hindi pa rin ako papatol using your own language ng rebelliousness, because that would be an act against God. So, sabi niya, I'm willing to submit to authority, I'm willing to submit, to give respect to my king. Hindi ako papatol, gaganti ng mas masama because I know how to respect others. At kung sakali, dumating ang punto na mamimili tayo, susunod sa utos na mali, at sinasabi ng Diyos, hindi tama mong gawin yon, pinipilit kang gumawa ng mali, ng makapangyarihan. Sabi ng Acts 5:29, we would obey God rather than men. I'm willing to disobey respectfully. Make that certain that even when we disobey ang ating mga batas na nakasulat, pero ito'y tahas ang paglabag sa Diyos, make sure you have a warrant from the Bible na we would rather obey His Word than disobey God. Finally, we should rest in authority. And God took care of Saul, and God will take care of your enemies. Just keep on being respectful, and know how to honor, to give honor to whom honor is due. Simply says, learn to respect others, and I believe others will give respect just the same. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid, na patuloy na mabuhay ayon sa kasulatan. And I pray that you would keep us in your prayer, lalo itong ating mga kasamahan sa Squad 244. Please remember in prayer, Patrolman Jason Reville, Police Corporal Joderick Benedictus, Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Fernando Datig, Police Master Sergeant Michael Bermejo, Police Master Sergeant Ryan Garcia, Police Senior Master Sergeant Will Ray Guillermo, at ang aming squad leader na si Police Chief Master Sergeant Sir Joseph Aquino. Maraming salamat po for being with us. God bless you, and God give you peace. Until next time, maraming salamat po.